pa saan mapunta, ituloy na natin ang ating harapan sa kanilang away, pati pamilya nila ay nadadamay. Kaya heto na ang kampihan. Ang kakampi muna ni Atty. Bugay, ang kanyang nanay. Maria, humarap ka na! Papayaran mo, tissue ko. Opo. Ano yon, Aling Maria? Kasi po, hinahanap niya sa akin si Bugay, wala nga rin sa bahay. Ginawa niya, pinagpapatay niya yung sisiw ko. Huwag naman idama yung hayop. Tapang-tapang mo rito, tapos yung paninda ko aanuhin mo. Pumatay ka ng sisiw? Hindi naman po sinadya, hindi po pinatay, natadyakan ko lang po kasi po na... Paano mo? Hindi ako naniniwala. Teka muna, hindi naman sinasadya, natadyakan mo lang. Alam mo, Maria, ilang sisiw? Ilang sisiw? 100 pieces po, 120 pieces po yun. Binibenta ko po yun araw-araw kasi yun ang pangkabuhayan namin. Lahat namatay? Meron na nabuhay, kaya lang di na rin po pwede ibenta yun kasi yung mga bata maaarte. Wow! Ano yon? Parang, magkano puhunan mo doon? Nasa 3,000 po. 3,000. Biro mo, okay. Sa ganito pagkakataon, Atty. Karen, kung mapatunayan niya na si Nini ang pumatay ng kanyang kabuhayan, literally, may pananagutan. Opo, merong pananagutan yun kasi syempre yung mga ginagawa natin na nakaka-cause ng either danyo sa ibang tao or yung na tinatawag natin nakuha niya yung o nasira niya yung kabuhayan, meron kang pananagutan doon. So, sa batas natin pwedeng magreklamo at kailangan mong magbayad ng danyos doon sa nawalang yung kunwari yung sisiw o kung ano man yung napatay or nasira mo at kung ano rin yung nawala niyang kinikita doon. So, patong-patong yon. Yung hindi lang yung nawala niya na actual, kundi yung kakayahan niyang kumita doon sa nawalang mga hayop. So, pwede. Pwede siyang magreklamo, magsampa ng reklamo. Nabarangay niyo na po ba siya? Pinabarangay ko na po siya. O, tapos? Sabi nung chairman nila ron, pagka ano na lang daw, babayaran nito. Kailan pa po yun, kailangan ko ng pera. Okay. So, kailangan, kasi mananagot ka. Yun ang utos ng barangay. Yun ang utos ng barangay. So, parang, pagka pinagsama-sama mo, parang medyo maniniwala ka na kay Atty. Bugay, no? Na talagang hindi sumusunod sa usapan ito. Kasi ang dami mo na rin palang kasalanan. Oh. Pero, ito palang panig na ito, itong magkakampi pa lang na ito na pakinggan natin, tingnan natin. Ito po, re-rest back para kay Nini. Ito po, Jonathan alias Putol, humarap ka na. Oh! Puti! Puti! Kampihan ha? Ano, na-shock ka ba? Na-shock ka ba na nilipat niya yung Opo. silya niya doon? Kasi po doon po siya kumampi, akala ko naman po sa akin siya kakampi. Okay, Jonathan. Jonathan, una, paano naputol yung kamay mo? Sa machine po. Mason? Sa machine. Sa machine? Opo. Naipit. Ano yung pabrika ninyo dati? Sa papel po. Sa? Sa papel. Papel. Sinagot ba ng amo mo yan? Opo. Sinagot naman niya. Hindi, sa Muntinlupa po ito, ma'am. Kaya nga, ibig sabihin, yung amo mo, may-ari ng makina, tinulungan ka naman niya. Opo. Okay. Mahirap ang mawala ng kamay, ano? Opo. Oo, maraming ganyan, maraming nagkakaganyan sa pabrika. Okay, bakit dyan ka umupo? Kasi po, hindi po tama yung ginagawa na ng asawa ko. Nag-iinala siya ng hindi totoo. Wala naman po kami relasyon ni Bugay. Wala naman po kami relasyon yan. Kaibigan ko lang naman talaga siya. Tinutulungan ko lang rin yung anak niya. Kasi mali yung ginagawa niya eh. Kaya po, hindi naman ako pumapanig sa kanila. Tinatama ko lang yung mali niya. Ayaw niyang tumanggap ng pagkakamali. Gusto niya lagi niya itatama yung mali niya.
Kahit na alam niya na nakikita ng ibang tao. Ah, ganun. Opo. Eh, yung tungkol naman sa, okay, sinasabi mo wala naman kayong relasyon ni Bugay, no? Okay. Ano ang alam mo tungkol dun sa agawan sa oras at pwesto ng pagbabarker? Kaya naman po yan, kaya naman po nangaagaw to dahil sa pagsiselos na rin. Kaya lagi ko sinasabi sa kanya, yung oras binigay mo kay Ang gwapo Bugay, mo kasi. ibigay mo. Kasi yun ang usapan nyo. Hindi porkit nagsiselos ka sa kanya, dapat mo na ba siyang agawan ng tawag? Dahil kung sa pagbabarker lang po, Okay,